Ito, pakinggan nyo tong balimbing. The one and only Inday Sara. I just congratulated her. Napansin nyo si Sharon Cuneta dyan? Oh, si Sharon Cuneta, kung titingnan mo dyan, balyena pa siya. Para pa siyang Super Perry na sinasakyan. Sakay na. Oh, ayan, noong si Inday Sara, sobrang lakas pa nila. Nung si Pangulong Duterte, sobrang lakas pa nila. Sabi ko nga sa inyo, konektado to doon sa sinasabi ko kanina eh. Doon sa sinasabi ko kaninang dalawang sasakyan na ibinebenta, yung bulok na ibinebenta, na ang nag-aalok si Claire Castro versus yung isang sasakyan na premyado na hindi masyadong inaalok. Pero tingnan nyo, dahil nga siya yung premyado, siya yung gustong sakyan. Gusto siyang sakyan. Sumakay pa to. Nung sinakyan nga nito yung sasakyan ng mga Duterte na flat sa bigat niya eh. Oh, pero kita mo, pag nakita mo siya diyan, mukha pa siyang hugis bilog. Oh, parang pag dinrawing mo siya mabilis lang, isang maliit na bilog, isang malaking bilog, lagyan mo ng mga kamay, paa, siya na 'yun. Nung malakas ang mga Duterte, nung bago ang mga sasakyan ng mga Duterte, putang ina, sakay ng sakay yan. Epal ng epal yan. Laos na kasi yan eh. Oo, yan tao na yan, wala nang pelikula, wala nang mga concert, kumbaga. O ang pinagkakakitaan na lang nila siguro royalty at saka yung mga negosyo nila, pero ito mga to sa mga patay gutom sa sa limelight. O kaya nung malakas ang mga Duterte, sip-sip sa mga Duterte, tapos ngayon sasabihin niya kay Presidente Bongbong Marcos na you've made the wrong decision. Oo, ang tamang desisyon sana si Kiko ang ginawa mong Vice President. Alam mo, sa totoo lang, mali talaga eh. Oo, alam mo, Sharon Cuneta, kung noon nakausap mo si Bongbong Marcos na kinuha niya si Kiko Pangilinan na gawing Vice President, siguro, siguro Sharon, may nagawa kang mabuti sa bayan. Bakit? Hindi sana nanalo si Bongbong. Hindi mananalo talaga si Bongbong eh. Kasi, sabi ko nga sa inyo, tinalo nga ni Leni Robredo yan. Tanga-tanga yan. Oh, si Leni Robredo, hindi nga kilala eh. Putsang ina, buong buhay niya, hindi nga siya lumabas sa buong buhay niya bago siya naging asawa ni sino ba yun? Yung Jessie Robredo, hindi nga kilala yung babae na yan eh. Hindi nga rin daw kilala yan na litigator eh. Tapos balita ko, ilang beses daw bumagsak sa bar exams yan eh. So, mantakin mo, isang tao na mahina ang nilalang, tinalo pa si Bongbong. Alam mo kung bakit? Kasi basang-basa na eh. Basura yung mga Marcos na yan eh. Until binudol nila si Inday Sara. And the reason they win because of Inday Sara. And yan din yung sinasabi mo nun. Nung ikaw ay sumisip-sip sa mga Duterte, yan din ang sinasabi mo. Tapos ngayon, biglang nagbago na. O, sabi ko nga sa inyo, ang taba ni Sharon dito, mahal niya pa yung mga Duterte. Eh, nagpapayat siya. Pucha, pati yung prinsipyo niya, pumayat. Pati yung, konsensya niya nawala. Nasunog. Pati yung utak niya, naging tanga na siya. Oo, sabi nga nila masyado mong sinasabi or nagiging advocate ka ng right choice. Gago ka ba? Ang popogi na ng mga jowa mo Richard Gomez, Robin Padilla at saka sino pa ba isa? Richard Gomez, Robin Padilla, si Gabby Concepcion. Ang popogi na nun, tas nauwi ka sa unggoy. Nauwi ka sa aso, mukhang aso. Putang inang yan. Walang hiya. Oh, so doon, ibig sabihin nun, Sharon, mahina ka pagdating sa choices in life. Oo, nabuntis ka nga ng iba eh. Tapos, nagkaroon ka ng asawa, tinan mo yung mga anak mong gulo-gulo ngayon. Tatlo yata yung anak niya, may lalaki. Buti na lang yung lalaki, hindi nila masyadong pinakikita. Pero yung dalawa, Diyos ko po, ang gugulo ng utak. Yung isa yung nasa Amerika yata yun, gulong-gulo sa gender niya. Hindi niya alam kung ano ba talaga siya, girl, boy, bakla, tomboy, hindi niya alam. Basta, isa siyang bagay, para siyang lapis. Oh, wala siyang kasarian, parang ganun. Yung isa naman, yung mukhang kamoting kahoy na anak niya, putsang ina, sabi ko, kamoting kahoy, gago ka talaga. Tarantado. Nagalit na naman sila sa'yo. Pero yung anak nga niya na mukhang kamoting kahoy na pinaglihi sa mangga, oh, kita mo, ayaw din kay Bongbong Marcos. Putsang inang yan kung ano-anong mga ginagawa sa social media. Oh, wala, magulo pamilya nyo. Magulo kayo. Ayusin nyo muna yung pamilya nyo, mga relasyon nyo sa pamilya nyo bago kayo makialam sa politika, mga hudas kayo. Oh. Congratulated her because napakaganda ng Davao from the moment I arrived. Sabi ko, malinis na ito noon, maganda na. Bakit parang mas maganda? We've been friends for a long time.
I met her in the 80s, 90s, and we have not lost touch. So this was long before your father decided to run. So matagal na daw sila magkaibigan. Ganda raw sa Davao, ganito, ganyan. Yung pagka maganda sa sakyan mo, yan yung sinasabi ko eh. Pag maganda sa sakyan mo, lahat gustong sumakay. Lahat gustong sumakay. Eh, kita mo ngayon, yung sasakyan ni Bongbong, hindi ba? O, pa-retire na yung sasakyan na to, nagpalit ng sasakyan. Putang ina yung sasakyan ni Bongbong, substandard. Substandard, putang ina parang gawa sa kahoy eh. Madaling masira. O, tingnan mo, walang sumasakay, si Sharon lang. Ay, pinasasakay na nila si Sharon kasi nga, putang ina, pumayat na eh. Hindi niya na masisira yung mga spring nung coils ng mga sasakyan. Oh, so gumagamit na sila ng mga tao personalities para mapabango yung kanilang mga tawag dito, mapabango yung kanilang image, mapaganda yung kanilang mga tawag diyan, mapaganda yung kanilang mga itsura. Kailangan nilang gumamit ng kung sino-sino ng tao, mga bossing. O, kita nyo naman, di ba kay Pangulong Duterte, sila mismo yung sumasakay, hindi naman humihingi ang mga Duterte na pagandahin yung mga pangalan nila or yung image nila, pero the people are speaking for them. Sabi nga, let your work tell the story. O, itong mga bongbong, kailangan pa nila magbayad ng mga sandamukal na mga kung sino-sino para pabanguhin lang yung mga pangalan nila kasi nga mabantot sila. Kailangan pa nila ng mga sales agents na babayaran na mga madadaldal, mga sales agent para ibenta yung kanilang sasakyan versus kay Pangulong Duterte, sasakyan lang yan, hindi mo na kailangang ibenta yan. It will sell itself, sabi nga. O, di ba? I call her Inday Mayor and she calls me. It's so cute. So sweet. Ate siya. Thank you very much. Tayo na nakakadiri, no? Nakita mo yung ano niya doon? It's so cute. So sweet. O, tangina na kinikilig-kilig pa, oh. Alam mo kung ba't daw siya nagalit sa mga Duterte? Kasi tanong mo bakit siya nagalit sa mga Duterte? Kasi daw, yung kapatid niya, tumakbo na mayor diyan sa Pasay. Inendorso daw nila. Tapos, yung kalaban, inendorso din daw nila. So, dahil daw doon, galit na galit siya. Utang ina mo, politika lang pala. Ikaw na nagsabi, nakilala mo yung mga Duterte since the 80s hanggang ngayon. Tapos, dahil lang hindi ka napagbigyan, nagalit ka na. Putang ina, anong klaseng tao ka? Tarantadong tao ka, gagong tao ka. Na para sa pansarili niyong kapakanan, putang ina, tatablahin niyo yung mga kaibigan niyo. Paano kung kaibigan din nila yung isa? Hindi ba natatandaan ninyo nung 2016? Nung 2016, tingnan mo, sino ang running mate ni Pangulong Duterte? Ang running mate niya, si Cayetano. Pero ang sabi niya, I will endorse 2 vice presidents. I will endorse 2 vice presidents. I will endorse Cayetano and I will also endorse Bongbong Marcos. I will also endorse Bongbong Marcos. So, dalawa rin yung inendorso niya nun. Nagalit si Cayetano? Nakita mo ba nag-iinarte si Cayetano ng ganyan? Kumampi siya kay Bongbong ngayon? Di ba hindi? Nagalit ba si Bongbong Marcos nung inendorso silang dalawa? Hindi. Bakit? Kasi sikat na sikat si Pangulong Duterte noon at malaking tulong para sa kanya na inendorso siya ni Pangulong Marcos. Kaya nga siya nag-number 2 sa vice presidency. Hindi nga lang niya talaga tinalo si Lenny. Kasi talagang alam naman ng tao na magnanakaw yan si Bongbong. Nakumbinsi lang naman yung tao na bigyan ng pagkakataon nitong si Bongbong, baka sakaling natuto na siya sa aral ng kasaysayan, ayaw niya mangyari sa kanya yung nangyari sa tatay niya, kaya tinulungan ulit siya ng mga Duterte para manalo ngayon. Pero sasabihin na naman nila, kita nyo, inendorso pala siya ni Duterte noon, ba't hindi siya nanalo? So ibig sabihin, walang DDS, mga gago. Nung inendorso siya ni Pangulong Duterte noon, pang number 4 si Pangulong Duterte bilang presidente. Noong 2016 yun, tumatakbo si Pangulong Duterte na presidente. Ang pinakasikat noon, si Mar Rojas at saka si Mar Rojas, si Binay at saka yan si Grace po. Pang-apat si Pangulong Duterte noon, pang-lima si Miriam Defensor Santiago. Yun yung ranking noon, nasa dulo si Pangulong Duterte nung ini-endorso niya yan. Hindi pa siya kilala ng tao.
Pero nung naging presidente si Pangulong Duterte, doon na siya lalong nakilala ng tao at ang saya-saya ng tao. Kaya nung inendorso ni Inday si Bongbong, putang ina, buong tiwala ang tao na magtatrabaho ng matinuyang ulol na yan. Apparently, hindi nangyari yun. Oo, so sabihin nyo, tinan nyo, wala naman talagang DDS. Wala pang DDS, gago, noong 2016. Nagkaroon na lang ng DDS noong presidente na si Pangulong Duterte. May mga supporter na si Mayor Duterte noon. Pero hindi pa ganun kalakas. Noong naging presidente siya at head-on, kinalaban niya lahat ng mga sindikato sa Pilipinas, mas lumakas yung Duterte diehard supporter. Ina nyo mga tanga kayo, baka mamaya kunin nyo na naman itong video na to tapos i-misquote nyo na naman. O kaya nga dahil sa magandang ginawa, tinan ninyo kung gaano kagaling ang mga Duterte. Sa magandang ginawa ni Pangulong Duterte ng 6 na taon, hindi na sila nahirapan ibenta si Bongbong. Bakit? Kailangan na lang ni Bongbong si Inday para manalo. Tama? Tama, hindi mo ganun 'yun. Sumakay na lang si Bongbong sa sa mga Duterte diehard supporter. Putsangin niyan, biglang nung nanalo, nagsatanas. Naging demonyo. Ayun ang problema natin, mga bossing. So kita nyo, ganito si Sharon Cuneta. Dahil lang yung kapatid niya, hindi na inendorso, tas inendorso din yung kalaban, tas natalo yung kapatid niya. Ang sama na ng loob niya. So ganitong klase ng pagkatao nitong mga hayop na ito. Itong mga walang kwentang to, ganyan ang mga pagkatao niyan. Madali yan silang magbago, mga balimbing yan. Diyan, sa bagay, sa politika kasi, wala kang permanenteng kaibigan at wala ka rin permanenteng kaaway. Yung kaibigan mo ngayon, kaaway mo na. Bukas, pag wala ka sa kapangyarihan, pero yung kaaway mo kahapon, maaring maging kaibigan mo na. Ganon mga bossing sa politika. Ate siya. Thank you very much for supporting Davao City, and thank you for making everybody happy. Nang gumaganyan-ganyan pa siya, tinan mo. 'Di ba? Gumaganyan-ganyan pa si Kumag. Utangin nang yan, tapos ngayon biglang naging naging Marcos loyalist na ang ulol.